Noong unang panahon, sa isang tahimik na baryo na napapagiliran ng makakapal at madidilim na kagubatan, may isang binatang nagngangalang Cardo. Siya ay kilala bilang masipag, matalino at malakas. Ngunit sa kabila ng kanyang mga katangian, siya rin ay mayabang at walang malasakit sa kapwa. Bilang panganay sa kanilang magkakapatid, palagi niyang pinagmamalaki ang kanyang sarili at minamaliit ang iba. Ang kanyang mga magulang ay mabait at mapagkumbaba. Madalas nilang pagsabihan si Cardo na ang tunay na halaga ng tao ay nasusukat sa kabutihan ng puso, hindi sa lakas o talino. Ngunit hindi ito pinansin ni Cardo. Para sa kanya, ang mahalaga ay siya ang pinakamahusay sa lahat. Sa baryong iyon, may isang matandang babae na nagngangalang Aling Sela. Siya ay tahimik, misteryosa at bihirang makihalubilo sa iba. Sinasabing siya ay may kakaibang kapangyarihan at malalim na koneksyon sa kalikasan. Madalas siyang makita sa kagubatan, nakikipag-usap sa mga hayop at tila nauunawaan ang kanilang mga galaw at damdamin. Isang hapon, habang pauwi si Cardo mula sa bukid, nadaanan niya si Aling Sela na nahihirapang buhatin ang mabibigat na kahoy. Pawis na pawis ang matanda at halatang pagod na pagod. "Anak, maaari mo ba akong tulungan?" Mahinang pakiusap ng matanda. Ngunit sa halip na maawa, ngumisi si Cardo. "Bakit ako tutulong sa iyo? Kaya mo naman yan. At saka, matanda ka na. Dapat nagpapahinga ka na lang sa bahay." Nalungkot si Aling Sela, ngunit hindi siya sumagot. Tahimik niyang ipinagpatuloy ang pagbubuhat ng kahoy. Si Cardo naman ay nagpatuloy sa paglalakad. Puno ng pagmamataas ang kanyang puso. Kinagabihan, napansin ng kanyang ina ang kakaibang lamig sa kanilang paligid. Mahinang tunog na parang humuhuni mula sa malayo. "Cardo," sabi ng kanyang ina, "may ginawa ka bang hindi maganda ngayong araw?" Saglit siyang natigilan, ngunit agad ding sumagot, "Wala po, inay." Ngunit sa kanyang isip, bumalik ang alaala ng kanyang ginawa kay Aling Sela. Pinilit niya itong kalimutan at nagkunwaring walang nangyari. Nang gabi ding iyon, hindi makatulog si Cardo. Paulit-ulit siyang naririnig ang tunog. Ang tunog ay nanggagaling sa kagubatan. Habang lumalalim ang gabi, lalo itong lumalakas at tila papalapit sa kanilang bahay. Kinabukasan, nagising si Cardo na may kakaibang pakiramdam. Mabigat ang kanyang katawan at tila nahihirapan siyang makakita sa liwanag ng araw. Ngunit nang tumingin siya sa madilim na sulok, malinaw niyang nakita ang bawat detalye. "Ano ang nangyari sa akin?" bulong niya sa sarili. Lumipas ang mga araw at lalo pang naging kakaiba ang kanyang kalagayan. Hindi na siya komportable sa liwanag ng araw, ngunit sa gabi nagiging matalas ang kanyang paningin at pandinig. Narinig niya kahit ang pinakamahinang galaw sa paligid. Isang gabi, tila may humihila sa kanya palabas ng bahay. Hindi niya napigilan sarili at naglakad patungo sa kagubatan. Doon, sa ilalim ng isang matandang puno, nakita niya si Aling Sela. "Alam kong darating ka," sabi ng matanda. "Nagmamakawa po ako. Tulungan niyo po ako," sabi ni Cardo, nanginginig sa takot. "Ang iyong kalagayan ay bunga ng iyong pagmamataas at kawalan ng malasakit," sagot ni Aling Sela. "Binigyan kita ng pagkakataong tumulong, ngunit pinili mong manghamak." Lumuhod si Cardo. "Patawad po. Hindi ko na po sinasadya. Handa po akong magbago." Tumahimik sandali si Aling Sela bago nagsalita. "May pagkakataon ka pang matuto, ngunit hindi na bilang tao." Biglang umihip
ng malakas na hangin. Naramdaman ni Cardo na umiikot ang kanyang paligid. Ang kanyang mga kamay ay naging pakpak. Ang kanyang katawan ay lumiit at ang kanyang tinig ay naging isang matinis na huni. Sa isang iglap, siya ay naging isang kwago. Mula noon, nanirahan si Cardo sa kagubatan bilang isang ibon ng gabi. Nakikita niya ang mga bagay na hindi napapansin ng tao. Nakikita niya ang mga batang naliligaw, ang mga hayop na nasasaktan, at ang mga taong gumagawa ng masama sa dilim. Sa bawat gabi, ginagamit niya ang kanyang kakayahan upang tumulong. Ginagabayan niya ang mga nawawala sa tamang landas at nagbibigay babala sa mga panganib sa pamamagitan ng kanyang huni. Unti-unti, natutunan ni Cardo ang tunay na kahulugan ng kabutihan at malasakit. Nais man niyang bumalik sa pagiging tao, alam niyang iyon ay hindi na posible. Sa baryo, nagsimulang kumalat ang kwento tungkol sa mahiwagang kwago. Sinasabing ang kanyang huni ay hindi lamang tunog ng gabi, kundi isang paalala. Isang paalala na ang kayabangan at kawalan ng awa ay may kapalit. At tuwing maririnig ng mga tao ang tunog na iyon sa gitna ng katahimikan ng gabi, naaalala nila ang aral ng kwago na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa yabang o kapangyarihan, kundi sa kabutihan ng puso at malasakit sa kapwa. At mula noon, ang kwago ay naging simbolo ng paalala sa bawat isa na ang bawat kilos, mabuti man o masama, ay babalik sa atin sa tamang panahon.